Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Nakakasawa na! Tigilan niyo na ako! Wala na kayong ginawa kundi pakialaman ako at pinaiikot niyo sa inyong mga daliri ang mundo ko! Pwede ba tama na? Sobra na eh! Bawat tibla ba ng hininga ko dapat nang dumaan sa bibig ninyo? May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umaga sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Bawat hibla ba ng hininga ko ay dapat pang dumaan sa bibig ninyo? Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang bukas. Nakakairita! Ano na naman ba yung pinagpuputak mo dyan, Eileen? Sino bang hindi may imbierna? Yung mga kaklase ko, puro touch screen yung cellphone nila. Pero ako, heto, di keypad lang. Nakakaya kapag nag-groovy na kami. Dahil ako lang yung may cellphone na ganito. Bakit ka naman makipagsabayan sa kanila? Alam mo naman ang katayuan natin sa buhay. Mahirap lang tayo. Mahirap na kung mahirap. Pero ibig bang sabihin nun habang buhay na tayong ganito? Ganon? Kaya nga magsikap tayo mag-aral. Para pag nakatapos, magkaroon ng magandang kinabukasan. Kuya, matagal pa yun. Ang importante sa akin ngayon, yung hindi ako napag-iiwanan ng mga kaklase ko. Pasalamat ka nga, may cellphone kayong dalawa ni Bunso. Samantalang ako, wala. Kaya ka wala. Dahil wala ka namang friends na tulad namin ni Jasper. Kaya kontento ka na sa buhay mo. Ano ba bang inaangal mo? Kainis. Pasalamat ka nga dahil maski naghihikaos tayo. Sinisikap pa rin ni Itay na maibigay ang luho ninyo. Sa madaling salita, pabigat lang kayo sa buhay ng Itay. At kami pa ngayon ni Jasper yung problema, ganun ba? Oo! Kayong dalawa! Dahil hindi ninyo nakikita ang sakripisyo ng Itay. Kayo nga maging construction worker. Binadlagi ang katawan sa tindi ng init ng araw. At magkaminsan na inaabutan pa ng malakas na ulan. Kung tutuusin, pwede pang magkasakit ang Itay sa paghihirap niya. Pero kayo ni Jasper! Naiisip ba ninyo ang ginagawang pagpapahalaga ng Itay sa ating magkakapatid? Hindi! Hindi dahil walang ibang importante sa inyo, kundi makisabay sa inyong mga barkada. Kayong wala naman tayong kakayahang tapatan sila. Sa madaling salita, sobra kayong maambisyon ni Jasper! Oh, bakit nadami na naman ako sa pagtatalo ninyo, kuya? Totoo naman lahat ng sinasabi ko! Puro lang pahirap ang alam ninyong gawin kay Itay. Bakit ikaw, kuya? Kung sa tingin mo, puro pahirap lang kami ni Jasper kay Tay, ikaw bilang panganay namin, dapat tinutulungan mo siya para makaraos tayo.
Tama si Ate Eileen. Bakit hindi ka rin mag-construction worker para sa ganun? May katuwang ang itay sa paghahanap buhay. Kaya nga. Hindi lang pagko-construction worker ang pwede kong gawin. Katunayan alam ng itay na nag-apply akong gasoline boy. Para may katulong siya sa pang-araw-araw nating pangangailangan. Tama. Tama si Gio. Itay, Ako lang ang kumukontra sa layunin niyang makatulong sa paghahanap buhay. Dahil ang gusto ko lahat kayo makatapos. Alam ko mahirap para sa isang magulang na katulad ko na isang kahig, isang tuka lang tayo. Pero may pangarap ako para sa inyong magkakapatid. Kaya maubos man ang dugo sa katawang ko, gagawin ko ang lahat. Maigapang ko lamang kayong tatlo. Dahil para sa isang magulang, walang ibang makapagpapasaya sa kanya at walang ibang makapagpapakontento kung hindi ang makita niyang may naghihintay na magandang kinabukasan para sa kanyang mga anak. At yan ang gusto kong tandaan ninyo. Dahil darating din ang araw, kayo man ay magiging magulang. Saka lang ninyo mauunawaan at mapatutunayan kung ano ang damdamin ng isang magulang na walang ibang hangad kung hindi ang lahat ng kabutihan para sa kanyang mga anak. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ay, nako, Elmo. Ewan ko ba kasi sa'yo kung bakit pinipilit mong ibigay ang luho ng dalawa mong anak. Hindi sila gumaya kay Gio. Mabait, nakauunawa. Panganay kasi siya, Roman. Kaya panganay o bunso, dapat marunong umintindi sa kalagayan ng kanilang magulang at sa kung anong sitwasyon nila sa buhay. Naintindihan ko naman sila, Eileen at Jasper. Ba, nakakaya mo pang maintindihan ng mga ganong klaseng anak? Pasakit sila sa magulang eh. Ang dami hinahanap na halos hindi mo naman kayang ibigay. Roman, Baon ka na sa utang, baka akala mo. Tuwing araw na sweldo, nakaabang na sa iyong Bombay. At pagkatapos mo magbayad, uutang ka ulit dahil wala kang panggastos nyo sa araw-araw. kahit papaano nakakaraos naman. O nakakaraos nga, pero baon na baon ka naman sa kompromiso. Dahil nadadagdagan pa ng kapritsyo ng mga bata na pilit mong sinusunod kahit kulang ka sa kakayahan. Ayoko kasi silang magtampo. Ang buwis na pagtatampo yan, oh. Ang importante, maipaintindi mo sa kanila kung anong kalagayan sa buhay meron kayo. Solo ka lang kumakayod eh. Buti ng buhay pang misis mo. Maski pa paano, may katuwang na. Dahil nagtitinda-tinda siya ng mga gulay at isda. Pero ngayon nag-iisa ka na eh. Aminin na natin, Roman, na iba na ang kabataan sa panahong ito. Bakit? Anong pagkakaiba natin noon at saka ngayon? Millennial na ngayon. Millennial? Peh! Sa mga anak ko, hindi pwede mga millennial na yan. May matuto silang umakma sa kung ano lang ang meron kami. At kung ano lang ang pwedeng ibigay sa kanila. Dami-dami naman ito. Oh, gising ka pa pala, Ate Eileen? Ito nga, pinipilit ko mag-review dahil exam natin bukas. Kaso, wala namang pumapasok sa utak ko. Bakit naman? Dahil nga sa peseng kalagayan natin dito. Naaburido ka rin pala. Pareho lang tayo. Tapos, yan pang si Kuya Gio. Masyado pang sip-sip kay Tay. Oo nga eh. Wala naman siyang binatbat. Lahat na lang pagdating sa atin kinukontra. Kaya nga asar na asar ako sa kanya. Nagpapabili ba naman ako noon ng imported rubber shoes para may magamit sa basketball ng barkada? Sinermonan ba naman ako? Oh? Tama na raw yung local rubber shoes. Ayun.
Wasak agad, ilang suot ko lang. Ikaw lang ba? Eh yung bag nga na ginagamit ko eh. Luman-luma na pero kinontra ako nung humiling ako kay Itay ng bagong bag. Dahil pwede pa naman daw. Kaya yun, tuwing gamit ko pinagtatawanan ako ng mga classmate ko. Kasi panahon pa raw ni Magellan yung bag ko. Grabe talaga. Nakakaya sa mga barkada natin. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Itay, Ano? Leo, bakit? natanong ko po kasi kayo dito sa labas. Kaya nilapitan ko na kayo. Bakit hindi ka pa magpahinga? May pasok ka pa bukas. Mahirap ang nagpupuyat pag maaga ang klase. Lalim. May problema. Itay, kayo na ho saan ang magpapasensya sa mga kapatid ko. Ano ka ba? Lagi mo na lang yung sinasabi sa akin kahit noong maliliit pa kayo. Kasi ho, ako ang nasasaktan kapag nakikita ko mga kapritsyo nila na sinisikap ninyong masunod. Hindi naman sa lahat ng oras. Pero sobra-sobra ang pagsisikap ninyo para lang mapasaya mo sila. Kaso hindi nila nakikita yun. Hindi nila pinahalagahan. Marahil, dahil hindi ko lubusang maibigay kung ano talaga ang nararapat para sa kanila. May kulang anak. May mga bagay na gustong gusto nila. Kaya lang, ang kaya ko ay mga simpleng bagay naman na nabibili ko para sa kanila. Bakit kasi hindi nila maisip na hindi kaya ng inyong bulsa ang mga pinagtitripan nilang mga kagamitan? Mahirap lang po tayo, Itay. Dapat makontento sila sa kung ano lang ang meron. Nagpapasalamat ako sa Diyos na meron akong anak na katulad mo. Nauunawaan ang tunay na kalagayan ko. Dapat maunawaan ka rin nila, Itay. At isa pa, huwag sana ninyong ipagdamdam sa akin. Huwag naman ho ninyong ibigay lahat ng luho nila Eileen at Jasper. Nakikita ko po kasi, halos lahat ng gusto nila, pinagsisikapan po ninyong maipagkaloob. Nagdaramdam ka ba sa ginagawa ko sa mga kapatid mo? Ni minsan, hindi po ako nakadama ng inggit sa kanila. Dahil alam ko pong gustong-gusto ninyo silang mapasaya. Kaya wala po ako ni katiting na hinanakit sa inyo. Salamat, anak. Kung may Eileen at Jasper na hindi nakakaintindi sa akin, sobra-sobra ang pasasalamat ko sa Diyos na may anak akong kagaya mo. Ipinagmamalaki kita dahil nalalaman ko karamay kita sa lahat ng sandali. Tita Merly, kayo pala. Bless po. Oh, God bless. Pasok po. Salamat. Mukhang tahimik dito sa inyo. Nagtatrabaho po ang Itay. Ano? Holiday ngayon na. Sayang din daw kasi ang kikitain eh. Si Kuya Elmo. Talagang sobra-sobrang pagsisika para sa inyong magkakapatid. Eh, teka, nasan ba sila? Si Eileen po, dinaanan ng mga kaklase niya. May happenings yata ang grupo nila. At si Jasper? Pinuntahan ng barkada. Ang mga kapatid mong yun, no?
Imbes na makatulong sa bahay, puro paglalakwatsa pa rin ang alam gawin. Ay, kailangan pa ba sila magbabago? Sanay na kami ng itay sa dalawang yun. Ang problema kasi kay Kuya, hinahayaan niya ang dalawang yon sa mga maling gawain. Wala ho tayong magagawa. Mahal sila ng itay. Teka ho. At ipagtitimpla ko po kayo ng pinakuluan kong kaping barako. Ay, naku, wag na. Huwag ka na mag-abala. At hindi naman ako magtatagal. Nagpasabi ang itay mo na kailangan daw ang pera. Kaya ako'y napunta dito para ihatid. Para yata yun sa tuition fee ninyo. Naku, thank you. Thank you po, Tita Merly. Malaking tulong po yan sa pag-aaral namin. Huwag kayong mag-alala at mababayaran naman kayo ng itay. Naku, Gio, hindi mabilang ang mga nakuhang pera ng itay mo sa aming mag-asawa. Pero ayoko naman siyang obligahing magbayad dahil alam ko naman ang kalagayan ninyo sa buhay. Kaya lang, ang gusto ko, pagdating sa gastos, disiplinahin niya naman ang mga kapatid mo. Abay, hindi biro ang ginagawang pagsasakripisyo ng itay ninyo para sa inyong magkakapatid. Hanggang saan ang daranasing paghihikahos ng pamilya ni Elma? Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Nakakasawa na! Tigilan niyo na ako! Wala na kayong ginawa kundi pakialaman ako at pinaiikot niyo sa inyong mga daliryang mundo ko! Pwede ba tama na? Sobra na eh! Bawat tibla ba ng hininga ko dapat nang dumaan sa bibig ninyo? May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang ikalawang kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Bawat hibla ba ng hininga ko ay dapat pang dumaan sa bibig ninyo? Dito pa rin sa ating natatanging tunang May Pangako ang bukas. O, tama-tama. Lunch break natin. Ano ba ulam mo? Wala, ito lang. Tinapa. Sabi mo, yan din ang almusal mo kanina. Oo. May natira. Binaon ko.
Buti na pagtyagaan ng mga anak mong tinapa. Si Gio, oo. Eh, yung dalawa. Napilitan akong madagdagan ng utang sa tindahan, kaya kumuha ng corn beef. Anak ng corn beef naman. Ikaw na kumakayot, nagtsatsaga sa tinapa, pero ang mga anak mo, pabanjing-banjing lang at hindi naman tumutulong. Kinakailangan corn beef pa ang almusal. Hayaan mo na sila. Mga bata, ganun talaga. Alam mo, Elmo, kaibigan kita, kaya ayokong mabwisit sa'yo. Pero kung tutuusin, ikaw ang kabwisit-bwisitang amang nakilala ko eh. Sobra ka naman, kumanlait. Pasensya na, sasabi lang ako ng totoo. Sige ka, manangalian na tayo. Oh, kumuha ka dito sa dala kong pritong tanigi. Salamat. Ayos na sa akin nung tinapa. Masarap naman eh. Oy, huwag ka maarte, Chong. Ay, tibog na tayo. Sobrang sad ka naman dyan, Ate Eileen. Wala ka na bang klase? Meron. Kaso hindi ako pumasok. Pareho pala tayo nag-cut ng class. May lakad kasi kami ng mga Dabar Cards. Magmumol kami mamaya. Ha? May pera ka ba? Eh, yung birthday gift ni Itay na relo sa akin, isinanla ko muna. Ha? Hindi tatanggapin sa pawn shop yun. Mumurahing klase lang yun eh. Eh, tama ka nga. Tinanggihan nga talaga. Paano mo nasangla? Siyempre, ako pa ba? Ginamitan ko ng utak. Eh, yung classmate kong mapera, sa kanya ko sinangla. Eh, nabola ko naman. 2K yun. Galing mo, Brad. Oh, ikaw, bakit mukhang Lenten season ka ata dyan? May outing kasi yung mga friends ko. Eh, mahilig ka naman sa mga ganyan eh. So, sasama ka? Ang problema, budget. Yun lang pala eh. Hindi sabihin mo kay Itay. Bala ko na nga. Kaso, niisip ko ang villain sa buhay natin. Nako, huwag mong pansinin yung si Kuya Gio. Pagdating sa atin, hindi naman sa pinakikinggan ng Itay. Sa bagay. Pansin mo rin pala, malakas tayo kay Itay. Sinabi mo pa. Kaya nga, sigurado ako, sobrang naiinggit sa atin si Utol. Kasi kitang-kita namang malakas tayo kay Itay. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Tay! Field trip ng mga kaibigan ko. Pupunta kami sa Star City, then proceed sa Tagaytay. Gusto ko rin makarating doon kasi maganda yung view, saka masarap yung climate. Anak? Umuuna ako sa kanila, nasasama ako. Tsaka, 3K lang naman yung ambagan eh. 3,000? Oo! Kasama na po dun yung fare sa bus at pagkain. Eileen? Tay, hindi po ako pwedeng mag-back out. Kasi lahat ng kaibigan ko kasama. Alam nga namang maiwan ako at mahuli sa balita. Yung naman kasing kontribusyon ninyo ay medyo malaki, mahal. Wala na akong mura sa panahong to, Tay. Wala na nga. Gio? Gusto ko lang malaman ng kapatid kong babae, Itay. Na tama naman siya. Wala nang mura ngayon. Mataas ng bill sa kuryente, sa tubig, nagtataas ang presyo sa gasolina, kaya sumasabay ang pagtaas ng mga bilihin pati pamasahe. Uy, bakit napunta naman dyan ang usapan? Dahil ikaw na mismo ang may sabi na wala nang mura sa panahong ito. Oo, wala nang ang mura. Hindi ko naman kino-question ang aligasyon kong yan dahil sa totoo lang, wala nang price control. Kaya sunod-sunod na nagtataasan ng presyo ng mga bilihin. Kaya nga matuto tayo magipit ng sinturon. Hindi yung kung ano-anong kapretsyohan ng katawan ninyo ni Jasper ang alam ninyong gawin. Hindi naman kayong dalawa ang nagkakandak-uba sa paghahanap buhay. Tungkulin ni Itay na bigyan tayo ng komportableng buhay. Sa abot lang ng kanyang kakayahan! Alam ninyo kung hanggang saan lang ang pwedeng ibigay ng Itay sa ating magkakapatid! Bilang ama, obligado siyang ibigay yung mga pangangailangan natin. Ano ba?
Hindi ba kayo nakakaintindi? Na kung hanggang saan lang ang kaya ng itay! O edi pagsikapan niyang abutin kung ano yung gusto Eileen! nating mga anak niya. Di ba dahil siya yung padre de pamilya? Tama na! Tama na! Hindi ko na kayang mapakinggan pa ang walang katapusan ninyong pagtatalong magkapatid. Ayoko ng magulong pamilya. Ayoko ng hindi kayo nagkakasundo-sundong magkakapatid. Ito kasi si Kuya Gio eh! Sobrang kontrabida sa amin ni Jasper! Nasa lugar ang pagkontra ko sa mga luho ninyo! Naiinggit ka lang kasi sa amin ni Jasper! Dahil lahat ng sinasabi namin kay Itay, sinisikap niya mabigay! Bakit ko kayo kakaingitan? Makrus na pasanin lang kayo sa balikat ng itay! Naiinggit ka! Naiinggit ka! Naiinggit ka kaya ayaw mong aminin, inggitero ka, inggitero! Sabing tama na! Tama na! Tama na ang diskusyong ito! Tama na! Aileen, kailan mo kailangan ng pera? Itay? Maghahagilap ako para hindi ka mapag-iwanan ng mga kaibigan mo. Itay! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Sayang, hindi mo nakita yung reaksyon ni Kuya Gio na makahiram ang Itay ng pera. At inabot sa akin yung 3K. Na-imagine ko naman ate. Panigurado. Nanlaki ang mga mata nun. Correct! Kasi wala siyang nagawa. Hindi siya pinakinggan ng Itay. So, nakapagbigay ka na. Yup. Kailan ang field trip nyo ng mga barkada mo ate? Bukas na. Itay, ang aga ninyong nagising. Alauna ng madaling araw pa lang, bumangon na kayo. Alam ko kasi, tingnan ko po ang wall clock. Lagi naman ako maagang umagising. Nasanay na rin po akong alas 4 o alas 5 kayo nagigising dahil sa trabaho ninyo. Naghahanda pa kayo ng mga pagkain namin at babaunin ninyo. Alam ko po yun dahil madalas tinutulungan ko pa kayo. Pero kanina, alauna pa lang Itay. Gabing-gabi na rin po kayo umuwi kagabi. Konting pahinga lang kayo tapos... Anak, alam mo naman, ngayon ang field trip ni na Eileen, di ba? Kaya pinaghanda ko siya ng mababaon. Kagabi pagdating ko may dala akong liempo at inadobo ko ng maaga. Paborito yun ng kapatid mo. Dahil po sa sobrang pagmamahal ninyo sa mga kapatid ko, pinapatay ninyo ang inyong sarili. Anak? Hindi nyo ba nakikita o nararamdaman man lang na kayo ang sobrang nahihirapan? Pagmasdan po ninyo ang sarili ninyo, Itay. Pagmasdan ninyo, manalamin kayo. Sobrang payat na ninyo. Gio. Pero sa kabila ng kalagayan ninyong iyan, nasubsob kayo sa construction.
pagdating sa pag-aasikaso pa ng mga kapatid ko, kayo pa ba ang kinakailangan gumawa? Wala ba silang mga kamay? Hindi ba sila marunong makonsensya? Itay, ayoko pong maghinanakit sa inyo. Pero nakikita ko ang sobra-sobrang inyong pag-aalaga kina Aileen at Jasper. Bakit ganon? Bakit ganon, Itay? Nagtatampo ka ba at nagsiselos? Hindi sa ganon, Itay. Hindi ako nagtatampo. At lalong hindi ako nagsiselos. Ang nararamdaman ko ngayon ay sobrang awa para sa inyo. Dahil mahal ko kayo. Mahal na mahal ko po kayo. Alam ko naman yun, anak. Alam ko. Damang-dama ko ang pagmamahal mo iyon. Ayokong nahihirapan kayo ng todo, Itay. Hindi ko kaya pagmasdan na sa kabila ng mga pagsasakripisyo ninyo ay puro pa rin pabigat ang binibigay ng mga kapatid ko. Sa halip na makaisip man lang sila ng paraan para mapagaan ang mga pinapasan ninyo. Hanggat makakaya ko, gagawin ko ang lahat para sa inyong magkakapatid. Sa akin wala naman kayong problema, Itay. Sa dalawa lang. Bakit masyado kayo mapagparaya sa kanila? Sa kanilang mga kagustuhan? Dahil ayokong may magtampo sa inyong magkakapatid sa akin, anak. Alam ko kasi na may pagkukulang din ako. Dahil hindi ko maibigay sa inyo ang sapat at nararapat. Tama na ho ang nakikita kong pagsasakripisyo ninyo para sa amin. Sapat na yun. Gusto kong maiahon kayo sa kahirapang ito. Pero alam din po ninyong imposible. Dahil lumaki ako sa hirap. At ngayon ay ganun pa rin ang klase ng Ano ang dapat gawin ni Elmo upang magkaroon ng pagbabago sa magkapatid na Aileen at Jasper? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion upang lalo po naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina Harvey Ihaus, Chester Singyan, Phil Cruz, Chiquit Amor, Olive Madrideos, Dante Castro, at si Regine Castillo sa papel na Aileen. Dinapatan ng tunog ni Jerry Mutia sa musika ni Buboy Sanoga. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Salvador M. Royales at sa direksyon ni Alan Ortega. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang papainit na kabanata ng kasaysayang ito. Bawat hibla ng hininga ko ay dapat pang dumaan sa bibig ninyo. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, May Pangako ang Bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo
ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Nakakasawa na! Tigilan niyo na ako! Wala na kayong ginawa kundi pakialaman ako at pinaiikot niyo sa inyong mga daliri ang mundo ko! Pwede ba tama na? Sobra na eh! Bawat tibla ba ng hininga ko dapat nang dumaan sa bibig ninyo? May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang pagpapatuloy ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Bawat hibla ba ng hininga ko ay dapat ang dumaan sa bibig ninyo? Dito pa rin sa ating natatanging duna, May Pangako ang bukas. Oras na pero wala pa rin si Eileen. Ano na ba ang nangyari sa batang iyon? Dapat maaga siyang nakakauwi galing sa klase. Itay! Oh, Jasper! Akala ko nakahiga ka na at nagpapahinga na gaya ng kuya mo. Si kuya, umiilig pa kaso ako tinext ng barkada ko, biglang nagkaroon ng inuman eh. Inuman? Sa edad mo yan, nawiwili ka ng uminom. Itay, hindi na ako bata. 16 ka lang. Jasper, ay anong tawag mo doon? Matanda na. Ang dami niyo namang sinabi, sige, hinihintay na nila ako. Ay, hindi ka alis. Wow! Pinipigilan niyo ako? Gabing-gabi na. Magbalik ka na sa kwarto mo. Nakuuna ako sa kusap ko, sige, Itay. Hoy! Hey! Jasper! Magbalik ka dito! Jasper! Papasok na kayo, Itay? Maaga kami ni Roman sa construction. Bagong kontrata kaya maraming dapat gawin. Nagsaing na po ako, kaso wala pang ulam. Hindi na ako kakain, anak. Kayo nang bahalang magkakapatid. Magkape muna kayo, Itay. May mainit na tubig na. Doon na lang sa trabaho. Siya nga pala, si Eileen, anong oras umuwi? 12:00 na nang matulog ako dahil sa kahihintay sa kanya. Almost 1 a.m. na, nang ihatid ako ng mga kaibigan ko. Oh, Eileen, bakit hindi ka nagpapaalam? Eh, biglaan yung party eh. Pwede ka naman magsabi kay Itay para hindi kami nag-alala sa'yo. Fine! Magpapaalam nga sana ako. Kaso, madaling masira ang dekipad na cellphone. Hindi ko rin tuloy na text si Jasper. Umuwi ka sana muna. Duh! Eh di naiwan ako mga kaibigan ko. Eileen, basta wag mo nang uulitin yun, wag mo nang gagawin yun. Ano? Tama si Itay. Kay babae mong tao. Ano ba kayo? Hinihigpitan niyo ba ako?
nasa tamang edad na ako eh. Tamang edad na ba ang 18? Siyempre! Debutante na nga. Kaso na nagdebo ako na wala namang handa dahil wala tayong pera. Kaya kahit kinakantsawan ako ng mga kaibigan ko, wala akong magawa. Huwag na nga kayo magdiskusyon mga anak. Papasok na ako. O huwag nang maulit ang ginawa mo, Aileen. O sige na, mag-almusal na kayo. Paano mag-almusal? Wala namang ulam. Kumuha muna kayo ng dilata sa tindahan ni Aling Teria. Makiusap ka na lang. Kasi mahaba ng ating listahan doon at sa katapusan ko mababayaran lahat-lahat yun. O, tutuloy na ako. Oh, bakit ganyan ka kumakatingin, Kuya Gio? Wala lang. Hindi ko lang alam kung saan kayo kumukuha ng lakas at tibay ng loob para bigyan ng tonay-toneladang pasanin ng itay. Manunumbat ka na naman. Totoo naman ang sinasabi ko ah. Ano bang tawag sa ginagawa ninyo ni Jasper? Makakatulong ba kayo? Hindi! At sa halip, nakakapagpabigat pa kayo kay Itay. Dahil sa dinodoble pa ninyo ang problema at mga alalahanin niya. O sige na! Ikaw na tumagaling. Ikaw na yung mabait na anak ng Itay. At kami ni Jasper, walang sinabi. Maswerte nga kayong dalawa. Dahil nasusunod ang mga paglalambing ninyo kay Itay. Kaya lang ang pakiusap ko lang sa inyo, huwag naman ninyong itodo-todong ipapasan kay Itay ang mga mabibigat na problema. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. May hindi nga tama sa isang babaeng ganoon. Pinagsabihan ko na, Roman. Sapa na kayo makikinig yun sa'yo? Anong katiyakan mo? Dahil ang pagkakakilala ko sa anak mong babae, abusado eh. At matigas ang ulo. Roman, Huwag mo nang pagtakpan si Aileen. Dahil naobserbahan ko yan nung minsan bumisita ako sa inyo. Eh hindi nga marunong umistima eh. Dahil siya itong una kong nakaharap bago ka lumabas ng kwarto. pagpasensyahan mo na lang, anak ko. Elmo, huwag mong hayaang patuloy na umabuso ang mga anak mo. Habang maaga, putulin mo agad ang mga sungay nila. Para saan ang pera, Kuya Elmo? Pasensya na, Marley, ha? Wala na akong ibang malapitan. Kaso, nadahingge si Jasper. Nasa ospital ngayon. Ewan ko ba sa'yo, Kuya? Basta tungkol kina Aileen at Jasper, natataranta ka na. Marley. Sobra naman ang pagpapahalaga mo sa dalawang yon. Pero kay Gio, hindi mo siguro napapansin. Nagkukulang ka na sa kanya. Naiintindihan niya ako. Dahil mabait ang anak si Gio. Pero ako, parang mahirap kang sakyan sa mga ginagawa mo. Lalo pa at Utang na loob, nalalaman ko. Marley. Nagmamadali ako. Kailangan ko ang tulong mo. O sige. Dahil hindi naman kita matitiis. Ay, pasensya ka na. Ang dami ko ng atraso sa'yo. Pasalamat ka dahil mabait din ang bayaw mo. Malawak ang pangunawa na asawa ko. Napakabuti nga ninyo sa akin. Pero laging may hangganan din ang lahat. Alam ko yun. Kaya sigurado, may katapusan din ang lahat. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Kakalabas mo lang ng ospital. Hindi ka pa nga pinapapasok ng Itay sa klase. Tapos ngayon, lalabas ka dahil tinatawag ka ng kabarkada mo? Ano masama dun? Magaling na ako. Sinasabi mo lang na magaling ka na dahil gusto mo lang makipagbarkada. Pero dapat mo ring maintindihan na pagmamalasakit namin ng Itay sa'yo. Kaya dapat nagpapahinga ka sa mga sandaling ito eh. Bakit ba mas marunong ka pa sa akin eh?
Katawan ko to, alam ko kung ano mabuti at masama para sa akin. Ikaw na nga itong pinagmamalasakitan. Ikaw pa tong maangal. Kasi sumusobra ka na, Kuya Gio. Masyado ka ng pakialamero, hindi lang sa akin, kundi pati kay Ate Eileen. Natural na nakikialam ako. Dahil kapatid ko kayo. Pues, hindi namin nagugustuhan ang ginagawa mong pakikialam sa buhay. May buhay ka, may sariling buhay naman kami. Huwag kang makialam sa amin dahil hindi ka naman namin pinapakialaman. Obligado akong makialam sa inyo ni Eileen. Dahil panganay ako. Pues, tigilan mo ng pakikialam dahil kahit ano pang gawin mo, hindi ka namin pakikinggan at susundin! Halika nga! Bitiwan mo nga ako! Huwag ninyong binabaliwala mga pagpapaalala ko at nangitay sa inyo! Dahil lahat ng ginagawa namin ay para rin sa kapakanan ninyo! Bayaan na lang ninyo kami ni Ate Eileen sa kung anong gusto namin gawin sa buhay namin! Hindi pwede! Dahil kapatid ko kayo! Ano bang ginagawa mo, Kuya Gio, kay Jasper? Gusto ko lang maturuan ng leksyon ng puso natin ito! Kuya! Binabalaan kita, Kuya Gio! Huwag mong sasaktan ang bunso natin! Kung kay Itay, hindi kami nakakatikim ng pananakit, sa mga kamay mo pa! Hindi nga kayo nakakatikim kay Itay! Dahil sobra siyang mabait sa inyong dalawa! Kaso inabuso ninyo ang kabaitan niya! Magpakatino naman kayo! Maawa kayo kay Itay! Hindi ba ninyo tinuturing na masama ang pagiging demanding sa kanya na kahit hindi niya kaya i-produce ang mga pangangailangan ninyo ay halos kapalan niya ang kanyang muka para lang mangutang at kayo mapagbigyan? Huwag mo nga kami sisihin! Tama si Jasper! Dahil ang inahabol namin kay Itay ay ang karapatang mabigyan niya kami ng maginhawang buhay! Kaso nga, may limitasyon lang ang kaya niyang ihandog sa atin ng Itay! Yun na nga, Kuya Gio! Marami siyang pagkukulang sa atin at hindi niya yun nabibigay! Kung ikaw kaya mong sikmurahin yung ganong sitwasyon, pues, kami ni Jasper hindi! Kaya hindi mo kami pwedeng sumbatan kung magkakaganito man kami! Ah! Anong klase kayong mga anak? Na hindi ninyo magawang maunawaan ang kalagayan ng Itay? Wala na kasi kayong ibang iniintindi kundi kung anong makapagpasaya sa inyong buhay. At hindi niyo alintaan ang paghihirap ng ating ama! Ano po ba kayo ni Elmo? Isang kamag-anak. Ganun po ba? May nakapagsabi kasi sa akin na dito siya nagtatrabaho at matatagpuan. Wala na kasi siya dun sa dati nilang tinitirahan. Matagal na ho yata silang nakalipat sa lugar na ito Kasi dito na rin kami nagkakilala. Sandali po, tatawagin ko lang Elmo! Elmo! May matandang humahanap sa'yo. Salamat po. Bilisan mo! Andiyan na, Ramon! Andiyan na. Elmo, Nana Tina? Sino si Nana Tina? Ano ang kahalagahan ng kanyang pagkatao sa kasaysayan nating ito? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap ay sina Harvey E. House, Chester Senior, Phil Cruz, Chiquit Amor, Olive Madrideos, Dante Castro, at si Regine Castillo sa papel na Eileen. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Sanoga. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Buyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Salvador M. Royales at sa direksyon ni Alan Ortega.
Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga nalalabipang may init na kabanata ng kasaysayang ito. Bawat hiblaba ng hininga ko ay dapat pang dumaan sa bibig ninyo. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako. Ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Nakakasawa na! Tigilan niyo na ako! Wala na kayong ginawa kundi pakialaman ako at pinaiikot niyo sa inyong mga daliryang mundo ko! Pwede ba tama na? Sobra na eh! Bawat tibla ba ng hininga ko dapat pang dumaan sa bibig ninyo? May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang ika-4 na kabanata ng ating kasaysayang tampok sa linggong ito, pinamagatang Bawat hiblaba ng hininga ko ay dapat pang dumaan sa bibig ninyo. Dito pa rin sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Ano ba yung ginawa ni Itay? Nagbitbit pa ng palamunin. Kinakapos na nga tayo pagdating sa pagkain. Pwede ba? Dahan-dahan lang boses, baka marinig kayo ni Nana Tina. Bakit? Totoo naman yung sinabi ni Ate Aileen na. Jasper! Puro reklamo kayo ni Itay na keso, hirap tayo sa buhay. Kaso nagsampa pa ng isang palamunin. Bakit? May feeding station ba tayo dito? Yongo. Bakit? Wala ba kayong kaamor-amor sa taong tulad nating mahirap? Ang sinasabi lang namin ni Jasper ay nadagdagan pa tayo ng pakakainin. Masama bang pagkasabi na totoo? Dapat practical lang tayo. Dapat hindi na nagdadala pa ng isang palamunin si Itay dito. Wala pala kayong pasok ni Jasper, kaya tulungan ninyo ang Kuya Gio nyo sa mga gawaing bahay para matuwa naman ang kapatid ninyo. Kaya na ni Kuya yun. Saka hindi naman siya humingi ng tulong.
Kinakailangan pa bang may marinig kayo imbis na magkusa kayo? Teka, pasin ko lang, Tay. Bakit ba palagi na lang ninyo kaming pinag-iinitan ni Jasper ngayon? Aileen, Masyado na yatang nabibilog ni Kuya Gio ang ulo ninyo eh. huwag kang magbintang. Hindi ganoon ang pag-uugali ng kuya ninyo. Huwag na niyong pagtakpan si Kuya Tay. O baka naman nagkakaisa na kayong dalawa para pag-initan kami ni Jasper. Hindi totoo yan. Eh, halatang-halata naman, Tay eh. Lahat ng galaw ko, pati si Jasper, sinisita ninyo. Pinakikialaman ninyo. Eh, hindi naman kayo dating ganyan. Nagising na ako. Nagising na ako na dapat pinaalalahanan ko kayo. At kung kinakailangan ay higpitan. Dahil ang ginagawa kong ito ay para din lang sa inyong kabutihan at kapakanan. Kaso sumusobra na rin kayo. Dahil ultimo mga lakad ko, nangihimasok na kayo. Karapatan ko yun bilang iyong ama. Yun na nga, sumusobra na kayo sa limitasyon ninyo bilang isang ama. May mga pribadong buhay naman na dapat igalan ng isa't isa. Aileen, habang nasa poder ko kayong magkakapatid, patuloy ang karapatan kong pakialaman kayo dahil tungkulin nyo ng isang ama. Nakakasawa na! Tigilan niyo na ako! Wala na kayong ginawa kundi pakialaman ako at pinaiikot ninyo sa inyong mga daliri ang mundo ko. Pwede ba? Tama na! Sobra na! Bawat tibla ba ng hininga ko dapat pang dumaan sa bibig ninyo? Oo! Kinakailangan! Para wag kayong mapariwara at malis ang landas na ginagalawan! Ayoko ng ganitong buhay, Tay! Ano bang ibig mo sabihin? Kung hindi ninyo ako titigilan, mapipilitan ako lumayas dito at makitira sa ibang bahay! Aileen! Hindi lang ikaw may plano lumayas dito, Ate Aileen! Jasper! Sasama ka sa'yo, ate, kahit saan ka makarating! Iiwan ninyo ako? Dahil hindi na namin matagalan ang ginagawa ninyo sa amin ni Ate Aileen! Desidino kayong lumayas? Bakit? Sa kalaban ninyo? Pipigilin ko kayo? Malaya kayo! Malaya kayong makalalabas sa loob ng pamamahay na ito! Sige! 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 Layasan ninyo ako! Tutal may mga pakpak na kayo at kaya na siguro ninyong lumipad! Tayo na, Ate Aileen! Oo, Jasper! Ngayon din, aalis tayo! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ano bang klaseng mga bata yon? At nagawa ka nilang iwan? Nana, Tina. Masakit din para sa akin ang mapawalay sila. Kaso sila na mismo ang nagdesisyon. Sa mga unang araw ko pa lamang na pananatili dito, napansin ko nang hindi magandang pag-uugali ng mga yun. Bakit na pagpapasensyahan mo sila? Dapat nire-respeto ka nila dahil sobra ang sakripisyo mo sa kanilang dalawa. Lumalabas tuloy na mga walang utang na loob ang mga batang yon. Huwag na po nating pag-usapan sina Aileen at Jasper. Tinatanggap ko na ang kanilang pagkawala sa poder ko. Sinasabi ko lang na tinatanggap ko na ang paglayo ni Aileen at Jasper. Pero sa totoo lang, hindi ko may kakila. Nagdurugo ang puso ko. Parang namatayan ako ng isang bahagi ng aking katawan. Parang wala akong lakas, hindi ko mahikilos. Kahit ganoon sila, mahal ko sila.
na mahal. Handa akong tuparin na sila'y gabayan at bigyan ng maayos na kinabukasan. Hindi ba ninyo naaalala si Kuya Elmo? Tita, syempre naiisip din namin ni Jasper paminsan-minsan. Kaso pag naaalala din namin ang ginagawa sa amin, ewan ko ba, iba yung nararamdaman ko. Nagpapasalamat ako na sa paglalayas ninyong magkapatid, dito ninyo naisipan tumuloy. At thankful din kami ni Jasper, at least tumupad kayo sa pakiusap namin na kung maaari, huwag na muna iparating kay Tay na dito kami nakatira. Pero balang araw, matutuklasan din niya ang lahat. Elmo, tuwing break time natin, kapansin-pansin ang pagiging malungkutin mo. Roman, Hindi kita masisisi. Natural, naaalala mo sila. bahagi na sila ng buhay ko. Ganito pala ang pagkaramdam kapag may nawawala sa piling mo. Tanggapin mo na ang lahat. Total, kung pwede pang magliwanag ang kanilang isipan, tsak na babalikan kanila. Gusto kong umasa. Sa bawat sandali, gusto kong umasa. Bagamat alam ko, mahirap, malabo. Dahil ayaw nilang marendahan. Gusto nilang maging malaya sa kanilang bawat galaw. Ay nako, talagang ibang-iba na mga kabataan ngayon. Karamihan sa kanila ayaw ng paawat at magpadisiplina sa mga magulang o sa mga nakatatanda sa kanila. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ano nangyari sa lakad mo? Wala akong makitang trabaho. Akala ko bakante sa mga fast foods. Nakajamming ko yung isa kong barkada. Sobra daw hirap. Walang pahinga. Bawat minuto. May ginagawa. Sa bagay. Ganun talaga sa mga fast food. Lalo pa kapag kilala, maraming customer. Kaya nga ate. Wala ka na bang ibang mapagpilian? Maraming bakante pero puro naman waklas. Tulad ng gasoline boy. Oh. Ate Aileen, hindi ko tayo pang ganun. Kilala kita. Alam ko yun. Ikaw, akala ko nagganap ka rin. Tulad mo, wala rin ako magustuhan. Pag hindi waitress, sales lady sa department store. Hindi naman ganun yung gustong trabaho. Pareho lang pala tayo. Kaya tiis-tiis lang muna. Ano pa nga ba? Sa bagay, noon, kay Itay, wala tayong problema. Kahit papano. Nakakaraos tayo at lagi siyang may remedyo sa mga pangangailangan natin. Hindi rin naman tayo binababayaan, Tita Merly. Kaso, nakakaya na rin sa pamilya niya. Masyado na tayo nakakaperwisyo. At least, hindi naman siya gaya ng ibang tsahin na kapag nakitira ka, ang daming parinig. Mabait kasi si Tita Merly. Sa dami nga ng utang sa kanya ni Itay, di man na nagre-reklamo. Tutal, kayo na rin ang nagkukwento na tumigil kayo sa pag-aaral para magtrabaho. Kaso wala naman kayo matagpuan. Wala ba kayong balak na umuwi sa Itay ninyo? So ngayon, tita, napagkasunduan namin ni Ate Aileen na hindi muna. Ay nako, masyado ninyong pinaiira lang inyong pride.
Pasok na ho ba kayo, Itay? Oo, Gio. Bahala na kayo ni Nana Tina dito. Wala pong problema. Mabait naman si Nana Tina at madaling makasundo. Tama ka. Itay, bakit? Wala nga naman. Ito! Itay! Abangan ang nakabibiglang wakas ng kasaysayang ito. Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga bituin ng radyo na nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina Harvey E. House, Chester Singyan, Phil Cruz, Chiquit Amor, Olive Madrideos, Dante Castro, at si Regine Castillo sa papel na Eileen. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Sanonga. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang ating kasaysayan ay mula sa madamdaming panulat ni Salvador M. Royales at sa direksyon ni Alan Ortega. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang kapanapanabik at mainit na huling kabanata ng kasaysayang ito. Bawat hibla ba ng hininga mo ay dapat pang dumaan sa bibig ninyo? Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, May Pangako ang Bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May Pangako ang Bukas. Nakakasawa na! Tigilan niyo na ako! Wala na kayong ginawa kundi pakialaman ako at pinaiikot niyo sa inyong mga daliri ang mundo ko! Pwede ba tama na? Sobra na eh! Bawat tibla ba ng hininga ko dapat nang dumaan sa bibig ninyo? May Pangako ang Bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako ang Bukas. May Pangako ang Bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako ang Bukas.
Magandang umagang muli sa inyong lahat mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang huling kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Bawat hiblaba ng hininga ko ay dapat pang dumaan sa bibig ninyo? Dito pa rin sa ating natatanging dulang, May Pangako. Ang bukas. Kumusta ang iyong itay? Nagpapahinga lang po siya. Nagkausap kayo ng doktor. Anong sabi? May sakit na hypokalea. Anong klaseng sakit yun? Sabi ng doktor, kulang na kulang daw po siya sa potassium ang itay. Ha? Ibig sabihin, kailangan dapat na isang taong may ganitong uri ng sakit ang mga pagkaing mayaman sa potassium. Tulad ng saging, kamote, patatas na hindi binabalatan. Mukhang nagkulang si Elmo sa mga pagkain yan. Opo, kaya masyadong bumaba ang kanyang potassium. Delikado pala kapag may mga pagkain tayong hindi natin alam ang tunay na kahalagahan. Alam niyo na ba ang nangyari sa itay ninyo? Bakit to, Tita Merly? Isinugod siya sa ospital. May sakit siguro. Natural, kaya nga dinala doon eh. Wala naman ho kaming kakayahan para gamutin siya. Hindi ko sinasabing doktor kayo ni Jasper. Pero kung may nalalabi pa kayong konsensya, dapat lamang siguro dalawin ninyo ang inyong ama. Ikaw, ate, anong desisyon mo? Ako wala akong plano. Ikaw? Lalo na ako. Pareho lang pala tayo eh. Bahala si Kuya Gio mag-alaga sa kanya. Tama. Tutal, siya naman ang matyaga kitay. Paano? Sip-sip nga. Di ituloy niya na. Oo nga. Bahala sila sa Gio nila! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May Pangako. Ang bukas. Naroon pala kina Merly ang mga kapatid mo. Nabalitaan ko rin po. Kaso, hindi man lang nila maisipang dalawin ng itay. Oo nga, Gio. Wala man lang silang malasakit kay Elmo. At hindi tama ang ginagawa nilang ito sa itay mo. Nana Tina. Sa palagay ko, panahon na para makausap ko sila. Pupuntahan ko si Merly. Geo. Itay?
kumpleto kayo. Gusto ko maging maganda ang samahan ninyo. Alang man lang. Promise po kayo. Gusto ko rin marinig. Walang iwanan ni Tay. Wala. Kayo pala, Nana Tina. Si Merly, Umalis po sila ng pamilya niya. Kami lang ni ate ang naiwan. sa totoo lang, hindi naman si Merly ang sadya ko. Kung kami ni ate Eileen dahil gusto ninyo kaming convincing umuwi o dalawin si Itay sa ospital, may napagkasundo na kami ni ate. Wala kaming balak. Pwede bang papasukin mo ko at tawagin mo ang kapatid mo? Bakit? May mahalaga tayong pag-uusapan. Ate Eileen, andito si Nana Tina. Gusto daw tayo makausap. Ano bang sasabihin ninyo sa amin ni Jasper? May nais lang akong ikwento sa inyo. Dapat ba kami magka-interes sa kwento ninyo? Dapat lang. Bakit ba? Ano ba tungkol dun? May mag-asawang kasama dati sa pabrika ni Elmo sa trabaho. Ano na naman yun? Matalik na kaibigan sila ng Itay ninyo. Marami na silang pinagsamahan. Daig pa sa magkapatid ang kanilang turingan. Nagdadamayan lagi sila. Pero ang mag-asawang yun ang maraming naitulong kay Elmo. Nung magkasakit ang kanyang magulang, ang mga itong gumastos. Ngunit sinamang palad na matay din ang magulang ni Elmo. At ang mag-asawang yun rin ang gumastos at dumamay sa kanya. Maraming pagkakataon na puro sila ang sumusuporta kay Elmo. At minsan, ang mag-asawa'y na-aksidente. Teka. Bakit ninyo sinasabi sa amin ang mga bagay na yan?
nakakakonsensya. Ang laki-laki ng kasalanan natin kay Itay. Ang dami nating pagkukulang. Hindi man lang natin nagawang basta ng kadakilaan niya para sa ating magkapatid. Jasper, walang kapatawaran ang naggawa natin kay Itay. Gusto ko siyang makita. Gusto ko siyang mayakap ng buong higpit. At gusto ko rin may padama sa kanya. Ang sobra kong pagsasisa sa mga naggawa kong pagmamalabis sa kanya. Ano pa ang hinihintay ninyo? Ate, dalawin natin si Itay sa ospital. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Iyan ang kanyang silid. Nasa loob siya kasama ni Gio. Nana Tina, Gio, bakit nasa labas ka? Iniwan mo ang iyong Itay sa kwarto. wala na ho si Itay sa loob. Kuya Gio, Gusto namin makita ang Itay. Naipaliwanag ko na sa kanila ang lihim na matagal nang iningatan ng Itay mo. Pero naipagtapat ko na rin sa iyo yun, di ba? Kuya, nasa si Itay. Gusto namin makahingi ng tawad. Gusto namin makabawi kay Itay. Babantayan namin sa alagaan ni Ate Arlene. Nasa na siya, Kuya Gio? Sasamahan ko kayo sa kanyang kinaroroonan. Kuya Gio, bakit dito mo kami dinala sa morgue? Gusto ninyong makita si Itay? Ayan siya. Siya ang natatakpan ng puting kumot. Ate! Jasper, Hanggang sa huling sandali, kayo pa rin ang paulit-ulit niyang binabanggit. Kayo pa rin ang iniintindi niya. Nakakaramdam ako ng inggit sa sobrang pagmamahal ni Itay sa inyo. Pero pinilit ko rin maikubre ang bagay na yon. Kaya lang sa mga sandaling ito, hindi ko na kayang itago. Bakit? Bakit ako? Ang tunay na anak. Pero kayong dalawang sobrang minahal ni Itay. Bakit ganon? Bakit? patawarin mo ninyo kami. Patawarin, Itay. Sorry po sa mga nagawa namin pagkakamali. At pagkakasala sa inyo. Nagsisisi na kami. Tawad! Sige! Magulgol kayo! Lumuha yung dugo! Pero hindi naman maibabalik ang buhay ng Itay! Wala na siya! Naririnig ninyo! Wala na ang Itay! Wala na isang dakilang ama nagsakripisyo at tinuri kayong higit pa sa isang tunay na anak! Sorry, Tay. Sorry, Tay. I'm sorry. Patawarin ninyo kami. Magsisi man kayo! Hindi na maririnig ng Itay at lalong hindi niya na madarama ang inyong pagmamahal! Kalabis niyang pinanabigyan noon pa man! Kuya, pangako. Magbabago na kami ni Ate Arlene. Magsisikap. At umasok ang magkakasundo-sundo na tayo. Bilang magkakapatid.
Sumainyo mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayang alam po naming inyong kinalugdan at kinapulutan ng magandang aral sa buhay, pinamagatang bawat hibla ba ng hininga ko ay dapat pang dumaan sa bibig ninyo? Samantala, inaanyayahan po namin kayo mga kaibigan na bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Ang mga bituin ng radyo na nagbigay buhay sa ating pagtatanghal ay sina Harvey E. House, Chester Sinian, Phil Cruz, Chiquit Amor, Olive Madridemos, Dante Castro, at si Regine Castillo sa papel na Eileen. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang ating kasaysayan ay mula sa madamdaming panulat ni Salvador M. Royales at sa direksyon ni Alan Ortega. Ito pong muli ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod na linggo muli po namin kayong hahaddan ng isa na namang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang Bukas.